Good morning guys. 8 a.m. na and ngayon pa lang tayo maglilibot dito sa ating bahay. Dahil kasi online lang yung mga bata dahil may transport strike today. Meron din kami mga bread na pwede nilang ipang breakfast kaya wala akong kailangan gawin masyado today. And maayos naman yung kusina guys kasi kahapon nagligpit na naman ako dito. Kasi kami nagluto dahil binigyan kami ng food from birthday kahapon. Nandito rin si daddy dahil may sakit na naman siya. May trangkaso na naman siya, siya na naman ang tinamaan ng flu dahil ang dami daw may sakit sa office nila. And may bago akong mga glass containers. To kape naman yung brand nito. 150 off ko itong nakuha. And mga nasa 88 na lang ang isa nito. Tapos 970 ml yung isang glass container. Gusto ko siya para sa mga rice bowls nila na baon. Mas maganda kasing tignan kapag yung round man yung lalagyan. Ito yung tsura dito. Ito lang yung mga kailangan kong ayusin. And may isang bowl lang na kailangan hugasan. Kay Shobe ito eh. Sabi ko after kumain, hugasan na yun kagabi. And ito naman dito sa kusina. Nakakatuwa talagang tingnan yung mga bagong labels natin. Ang linis-linis tignan talaga niya dito. Dito naman nakalagay yung isa pa nating nilagyan ng labels. Ayan Ganun tignan. Gusto ko nga sana lahat ng pull-out basket namin, ganyan yung mga nalagyan dito. Pero wala naman ako ilalagay. Yan na talaga ang kailangan ko lang lamanan dito sa kitchen. Sa coffee nook naman natin, ayan naman ang itsura niya. Ito yung ating bagong nilabelan. Ganun pa rin naman, kailangan ko lang mag-alikabok-alikabok siguro ng konti dito. Yun lang yung mga kailangan kong ayusin dito. Pero nagawa ko na rin nakaraan yun ng konti. Hindi ko kailangan magdinis ang bahay, guys. Kasi nakapagdinis naman ako kahapon. Ngayon, check ko lang yung mga bata. Actually, masama na rin ang pakaramdam ko. Ako na naman yung nahahawa kay daddy. And inayos ko rin pala tong area na to. Yung display cabinet namin dito. Kasi nga, may bago akong mga books. Kaya inayos ko ulit yung itsura niya. Ito yung favorite section ko ngayon. Nandito lahat ng collection ko. Aside from dun sa area ng mga Funko Pop. Itong Harry Potter ko, walang laman tong book to ngayon kasi binabasa ko siya ngayon ulit. Itong taas, yung mga Cassandra Clare ko na books, yung pang Shadowhunters. Tapos ito, puro mga Harry Potter. Meron na rin ako nung Cursed Child na book. Matagal ko nang nabili yan. Nung mabili ko to, 5 hours lang nang basahin ko to, tapos na kaagad. And syempre, hindi mawawala tong collection ko ng Fantastic Beasts naman din, yung book 1 and 2. Sobrang nakaka-happy lang talaga yung itsura nito. And para sa akin, na mahilig sa book, sobrang nakatuwa tong collection na to. More books pa na makokolek sana. Sana soon makolek ko rin yung Harry Potter na Minalima version naman. Actually, babalikan na sana namin kahapon. Kaso sobrang sama talaga ng pakiramdam ni daddy. Sabi ko, wag na. Ayokong ipilit na pumunta doon. Tapos, may sakit naman siya. And ako, grabe, umuubo na rin ako ngayon. Ako'y nahahawa dahil ako'y nakabantay sa kanya. Palagi ako'y nag-nurse sa kanya. Pakita ko rin sa inyo yung collection namin ng Funko Pop. Hindi na nga nadagdagan to. Tapos ito yung mga music box naman na collection ni Achi. Ito ko rin nilagay sa harap ng mga Funko Pop. And ayan lahat ng mga Funko Pop namin. Plus, itong mga minifigures na to ng Naruto. Diyan ko na rin siya nilagay. Ayan, nakakatuwa silang tignan. Sana madagdagan. Pero okay lang naman kasi medyo masikip na rin yung space. Pero kung may magdadagdag, syempre nakakatuwa rin naman yun. Matagal na tong collection na to. 2017 pa lang nandito na tong mga to. Then itong last part naman. Ito yung bagong book si Shobe, tsaka ni Achi, yung Batman, tsaka yung Joker saga. Then meron kaming mga toy, itong metal toy, diecast. Matagal na rin yan. Kaya diyan ko nilagay yung mga book para mag-partner sila. Nakatuwa nga, ayan Saktong-sakto siya. And then yung collection ng mga bata na Dork Diaries. Tapos itong Monster High nila na book. Five Nights at Freddy's. Yan yung mga book nila na nandito. Yung ibang mga bagong book nila nandun pa sa kwarto, yung mga binabasa nila. Dito naman sa taas, ito yung mga baking books ko or yung mga cake decorating books ko na mga nakolekta ko. Yun na lang yung mga tinabi ko dito. So, yun naman yung itsura dito. The rest ng mga shelves, mga Lego, tsaka mga toys na lang yung laman niya. Ayun yung Harry Potter Lego ko dun sa ibabaw. Sana nga lipat ko yan doon sa kabila pero okay na yan dyan. Tapos ito pa yung ibang mga Lego collection naman namin. Yan lang naman yung itsura nito up close. Kasi lagi ko pinapakita sa inyo ng malayo lang Pero ayan ang itsura ng mga laman ng loob niya sa ngayon.
And ayos-ayos ko nga siya para lang may lagyan ng pwesto yung mga libro na pinamili namin nung Saturday. Ito naman ang sala, guys. Ang kailangan ko lang lipitin dito siguro yung mga shoes na nandun sa malapit sa pinto. Kailangan ko ipasok na yung mga yun at ilagay sa mga pwesto nila. All in all, maayos naman yung bahay. Malinis naman kasi kahapon nakapagligpit naman ako, sabi ko sa inyo. Dahil nasa bahay lang naman ako the whole day, dapat may atinan kami na lunch na party. Pero yung mga bata na lang ang umattend dahil si daddy may sakit nga. Naiwan kami sa bahay. Sabi niya nga, siya na lang daw mag-isa maiwan. Ayoko namang iwanan siya. Wala magbabantay sa kanya mag-asikaso habang may sakit siya. So, ayan guys. Check ko muna yung mga bata. Tingnan ko muna kung kumain na. Dadaling ko yung mga bread sa room para makakain sila na kung break naman na nila. See you later. And here's our lunch for today, guys. 5 na bowls ang naka-ready dahil at kami ay nasa bahay today. Dahil transport strike, walang pasok yung mga kids, online lang sila. And si daddy naman, may flu na naman siya, kaya nandito rin siya sa bahay. Pork katsudon yung ginawa ko for our lunch. Easy na preparation lang ito. And patok na patok naman sa kanila to. Kanina pa nga nagkasabi sa bunso na magluto na ako. And sa kanya, yung 2 pieces na katsudon. Ang lakas na talaga kumain ni Kyle, kaya naman kinokontrol ko na lang din sa mga sweets at saka sa drinks. Kasi kung hindi talaga, baka lumobo tong batang to and nag-exercise na rin siya. Tinatry na rin niya mag-gym para naman ma-burn niya yung mga kinakain niya. Na-share ko na po yung recipe nito sa previous vlogs ko. Pakihanap na lang po, pakicheck na lang if gusto nyo rin gawin tong katsudon. Sobrang easy lang ito and I'm sure magugustuhan to ng pamilya ninyo. Let's eat, guys! Good morning guys, 9 AM na and ngayon ko pa lang kayo iikot sa bahay. At nakalinis na ako ng buong bahay guys. Pero hindi pa ako nakapag-vacuum and nakapag-steam map ng mga floor. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi naman ako nag-prep ng pangbaon nila dahil online class lang yung mga bata dahil sa transport strike. Since one day online class na sila and buong week na daw silang online class. Tuwang-tuwa nga yung mga bata kahapon na in-announce na online class pa rin sila today. Talagang gusto nila nasa bahay lang sila palagi. Buti na nga lang din online class kasi si Achi rin nahawa na siya sa sakit ni Daddy. And kahapon, 2 na yung pasyenteng inaalagaan ko. Lalagnat na rin si Achi kahapon pero masigla pa siya, malakas pa siyang kumain. And pumasok pa rin siya sa online class. Pero pinapainom ko na rin siya ng gamot para naman hindi na lumala yung sakit niya. Hopefully, wala nang sumunod sa kanilang dalawa ni Daddy pa. Sana matigil na sa kanilang dalawa. Today, nakapasok na si Daddy sa office. Pero hindi pa rin daw 100% yung pakiramdam niya. Pero kailangan na daw niyang pumasok talaga dahil hatambakan na siya ng trabaho niya. Kahapon, din na rin ako nakapag-vlog dahil sa sobrang busy sa pag-aalaga sa kanila. Plus, ginawa ko na lang yung mga gawaing bahay na kailangan kong tapusin. Off-cam na lang lahat para mabilis kong matapos kaagad. And sabi ko, pahinga muna ako sa vlog. Magpo-focus muna ako sa pag-aalaga dun sa mga pasyente ko at saka sa mga kailangan kong gawin sa bahay. Kahapon, inubos ko lahat ng labahin namin. Pero ngayon, meron na naman ako nilalabhan. Nilalabang ko naman yung mga beddings sa master's bedroom. Kasi doon natutulog si Achi at si Daddy. Hiniwalay ko sila sa higaan para hindi na sila makahawa pa sa iba. So today, kailangan ko nang labahan yung bedsheet namin para mawala yung mga virus na nandun sa beddings. Yung comforter, yung bedsheet, at saka yung pillowcase, ilaban ko na today. Nakasala ngayon yung laundry ko para mamaya maibabalik ko rin sila kaagad. Kasi hindi pa naman magpapalit ng color scheme sa kwarto. Yung mga towels din kahapon, nilabang ko na agad lahat yun para palit na kaagad. Pag may sakit sa bahay talaga, kailangan labhan lahat ng mga gamit. Hopefully, mamaya makapag-vacuum and steam up naman ako after gumawa ng lunch. Kasi makikita niyo yung mga sahig namin. Madumi na talaga. And isa pa sa mga gusto kong gawin this week is malinis lahat ng electric fan namin. At saka yung mga ceiling fan sana. Kaso mataas yun and kailangan ng ladder. And kailangan ko rin mag-fold ng laundry. Yung mga nilaban ko kahapon pag tuyo na, kailangan ko na rin i-fold ngayon yun. So ayan ang bahay guys. Di ko kayo malilibot ngayon sa master's sa saka sa kids bedroom dahil doon nagka-class yung mga bata. Kaya nasa master's bedroom gamit yung computer ni Daddy. And yung dalawa, sila yung nandun sa study room. Pahinga time ko na rin, nilibot ko muna kayo bago ako maupo at magpahinga. See you later guys.
And here's our lunch for today, guys. Tamago sushi. Pero hindi nyo makita ang sushi dahil deconstructed siya. Isang buo siya na sushi. Tapos hiwa-hiwain na lang namin siya. And then, lalagay sa seaweed kapag kakainin na namin. Ganito namin to ginagawa para less pagod. Kasi pag iisa-isain ko pang imomold, nakakapagod gawin yun. Okay lang naman sa amin to. Basta yung lasa masarap, okay na yun. Pero pag pambaon, pwede ko siyang ilagay sa isang glass container and ganito rin yung gagawin ko. And then, tsaka lang nila kukunin yung per serving, spoon na lang nila, tapos lalagay nila dito sa kanilang roasted seaweed. So, itong tamago sushi, try ko mag-insert ng picture kung dapat ang itsura niya. May rice siya sa ilalim, and may mixture yon ng vinegar, sugar, salt, and then, nilagyan ko rin siya ng furikake. Niluto ko rin siya sa microwave lang yung egg. Nilagyan ko rin yun ng water, vinegar, sugar. And konting seasoning kung gusto nyo lagyan ng magic syrup, which is optional. Hindi naman kailangan. And then, tinap ko siya ng melted cheese. Sobrang fave ng mga bata to, guys. Hindi lang siya mukhang ganun ka-appetizing. Dahil hindi siya naka-per serving. At hindi siya mukhang sushi, pero napakasarap nito. Let's eat, guys! Good evening, guys! Gumagawa na ako ng dinner namin. Na actually, medyo patapos na rin ito. And ito na yung rice ko. Nilagyan ko na yan ng sugar, ng vinegar, tsaka ng salt, and then furikake. Dalawang recipe itong ginawa ko para dinner na sana namin ngayong gabi at tsaka lunch bukas. Plus, ito yung baon ni Daddy. Since online pa rin yung mga bata, kaya yung pan-lunch tomorrow yung ready ko. Pero sana umabot ka ng lunch to. Dahil panatuwang kumain yung mga bata, malamang magagalaw pati yung pang-lunch tomorrow. And ito naman yung scrambled egg. Ito yung next na lalagay ko after ng rice. And then, tsaka ko lalagay itong aking tuna. Itong tuna na mixture, ang laman nito, crab sticks, tuna, cucumber, onion, tsaka mayo lang yan. And ito pala yung ginagamit ko na furikake, guys. And yung ginagamit ko, yung Members Body na all-purpose dressing, para dito sa aking tuna and crab stick na mixture. Assemble ko muna to, guys, and then, para ma-bake ko na rin to. Lalagyan ko rin to ng cheese sa ibabaw. Once nalagay ko na lahat ng mga kailangan kong i-layer. Balikan ko kayo later pag natapos ko na ito. Tapos ko nang i-assemble itong baked tuna sushi. And preheated na rin yung oven ko. Kaisasalang ko na siya. Nag-preheat ako ng oven at 200 degrees C. And then, mga 12 to 15 minutes ko itong i-bake. Gusto namin medyo maging burnt yung cheese sa ibabaw kasi mas masarap yun. Actually, iba din nagalagay ng cheese. Pero kami, sobrang lover kami ng cheese. Kaya nilalagyan din namin ng cheese tong baked tuna sushi. Hindi ko rin siya nilagyan ng sriracha kasi hindi naman lahat ng mga bata gusto yung maanghang. Kami ni Daddy gusto namin na maanghang. And then, yung mga kids, baka hindi nila kasi makayanan yung maanghang. Kaya, on the safe side lang tayo. Wala nang sriracha. Lagay ko lang to sa oven, guys. And I'll see you later pag luto na to. Luto na ang dinner, guys. Sobrang bango sa bahay. Nangangamoy yung baked tuna sushi. And maya-maya rin darating na siguro si Daddy. Tatapusin ko lang din yung hinuhugasan ko. May mga few dishes pa akong din tatapos. And kailangan kong balikan yun. Nilabas ko muna to sa oven. Mga 15 minutes na naging total time ito. Pero doon sa 12-minute mark niya, pinatay ko na yung oven. Hinayaan ko na lang yung residual heat na mag-toast pa ng cheese niya sa ibabaw. And again, itong sa white na baking dish, yan yung pang dinner namin. And pang lunch tomorrow. Kung aabot sa lunch tomorrow, depende sa takaw ng mga bata today. And ito namang maliit na to, ito yung pambaon ni Daddy tomorrow naman. Let's eat, guys! Tapos na ako maglinis ito sa kitchen, guys. And kararating lang din ni Daddy. Nag-set up na din yung kids ng table at saka ng mga plates sa room namin. And doon kami kakain para malamig. Naka-open na yung aircon doon. And para masarap yung dinner. Nahugasan ko na lahat ng dishes. And wala nang naman tong sink. Malinis na rin. And yung lahat ng counter na punasan ko na rin. Ito naman sa Center Island. Kailangan lang palamigin tong mga to. Para pwede nang i-rep. Pero yung isa papasok na sa loob para sa dinner namin. So, mamaya ang hugasan na lang ni Shobe, yung mga pinagkainan namin. Dahil hugasan ko na lahat ng mga ginamit kong pang-prep dito sa aking niluto ngayon. So, yan na muna today, guys. And I'll see you again tomorrow. Bye! Good morning, guys. 7:20 na. And ngayon ko lang kayo ikot sa bahay. Nagluluto na rin ako ng pwedeng pang merienda ng mga bata. And nainit ko na rin yung pambaon ni Daddy.
Hindi ko na kayo naikot agad kanina. And pakita ko ngayon sa inyo yung itsura dito sa kitchen. Maayos ang kitchen. Yung mga dry dishes lang kailangan kong balik sa mga pwesto-pwesto nila. Kaya pinapakita ko na sa inyo kasi aayusin ko na sila. And dito naman sa area na to, ito lang yung mga pinagamitan ko. Nagluluto pa kasi ako ng champurado para sa mga bata. Ang tagal ko na rin ginagluto ng champurado, kaya for a change, makapagluto ng champurado habang online class lang sila ngayon. And ito yung mga liligpitin ko, yung mga dishes na hinugasan ko kahapon. And check ko rin yung dishwasher kung kailangan na bang isalang na din. Wala nang lagnat si Achi, pero grabe pa rin yung ubo niya. Kaya kailangan ko rin gumawa ng pang-agahan para makainom siya ng gamot para do sa cough niya. Buti na nga lang din, natapos na yung kanyang lagnat. Kaninang madaling araw, naka-timer ako para painumin siya ng paracetamol. Pero good thing naman, di na siya mainit, kaya hindi ko na siya pinainom pa. Pati ngayong umaga, pagising niya, hindi na rin siya mainit. Buti na lang talaga, halos pagaling na siya. Yung ubo na lang, sana matapos na. Luto at ligpit muna ako guys, and I'll see you later. Tapos na akong magluto ng champurado guys, and ganito nila gusto yung champurado nila. With powdered milk and with chocolate. Kung meron nga lang bacon, gusto rin nila na may bacon din to para sa savory na flavor. Kaso wala na akong bacon sa rep, kaya ayan lang muna. Tagal-tagal na rin kami nakapag-champurado and I know namimiss na rin ng mga bata to. Dalhin ko muna to sa mga bata guys. Kain po tayo! Ito naman ang itsura ng master's bedroom guys. Hindi pa ako nakapagligpit dito pero tapos na akong magligpit sa kitchen at saka sa sala. Nakapag-vacuum na ako ng buong bahay except itong room na to. Pati yung study room na vacuum ko na din. Ito pala si Bunso. Say hi! Yung computer ni Daddy, ang ginagamit niya. So, ito yung mga kailangan ko linisin. Yan, yung chanelas din nakalagay sa pwesto. And then, kumain na si Bunso ng breakfast niya. And ayan yung bowl niya, hindi pa yan nailalabas. And ito lang yung mga kailangan ko naman gawin dito. Kailangan ko lang ibalik yung mga furniture sa pwesto nila. And then, ayusin ko lang yung bed. And tapos na. Nasa third book na rin ako ng Harry Potter na binili ko. Kasi yung first book, nabasa ko na siya sa ebook. And then, yung second, nakalahati ko na yun. And then, tinuloy ko na lang yung pagbabasa. So, ayan, pagbabasa ko, tinatanggal ko yung sleeves niya. Para hindi masira yung sleeves, saka hindi madumihan. So, ayan guys, yung mga liligpitin. And, ayusin ko muna to and I'll see you later. Pero baka babalikan ko to mamaya. Pakita ko lang muna sa inyo. Kasi nandun ako sa sirang room. Nagdiligpit ako dun. Kasi grabe na, naging tambakan na talaga siya sobra. Ikot ko muna kayo sa bahay guys bago ako magtuloy na magligpit doon sa sirang room ng mga bata. Para makita nyo munang malinis tong bahay. Kasi mamaya pa nag-ikot-ikot na yung mga bata, gugulo na rin ulit to. As usual, quick tidy up na nung ginagawa ko sa sala. Inaayos ko lang tong mga throw pillows and yung throw blanket. And medyo inayos ko rin tong buri mat dito kasi ang gulo-gulo na niya. And nag-vacuum nga ako dito sa buong sala at saka sa kitchen and sa dining area. Off-cam ko na lang ginawa lahat yun guys para mabilis kasi ang dami kong gustong gawin ngayong araw. Since may nakaprep na para sa lunch namin, marami akong oras para mag-declutter doon sa sirang room. Gaya ng sabi ko, naging tambakan na namin siya, kaya gusto ko siyang ayusin. Ayoko maging ganun siya. I'll see ano yung pwede kong ayusin kasi bawal lang ako magbuhat na mabibigat. Every now and then, papatulong din ako kay Kyle na magbuhat ng mga kailangang buhatin. Pero nasa online class si Kyle, ayoko naman siya masyadong storbohin, kaya iipunin ko na lang kung ano yung mga kailangan kong buhatin. Itong si Snow White, itong aming Robo Vacuum, nilinisan ko rin siya kasi gagamitin ko siya sa primary bedroom, sa master's bedroom, para maglinis doon, para mag-vacuum, para yung ilalim ng higaan, malinis maigi. And ito naman ang ating kitchen guys, malinis na, maayos na lahat dito. Pati ang sahig, malinis na din. And lahat ng counter, napunasan ko na ulit. Itong area na to, gusto kong baguhin yung mga laman niya. Gusto kong ilagay yung mga lagi namin ginagamit na glass container sana dito. Pero tignan ko kung kailan ko magagawa yun or kung gagawin ko nga ba talaga yun, switch na yun. Lahat ng mga dry dishes kanina, naibalik ko na sa mga pwesto nila. And ayan, nahugasan ko na rin yung mga ginamit ko. Wala nang laman yung sink. And malinis na lahat ng counters. Itong areang to, tuwang-tuwa ko ngayon sa kanya dahil sa mga bagong labels na ginawa ko. Maliit na bagay lang, pero talaga nakaka-happy silang tignan ngayon. Hindi ko pa nasasalang yung dishwasher. Hinihintay ko pa yung mga pinagkainan ng mga bata. And then after noon, isasalang ko na rin. Malinis na ang kitchen, maayos na siyang tignan.
Masarap na ulit magluto mamaya, pero buti na lang, mag-iinit na lang ako ng pang-lunch namin. Kaya gusto ko talaga yung nagpe-prep ng meal kasi nakakagaan talaga siya ng araw. Yung next day, wala ka nang iisipin masyado na magpe-prep. Pero maghihiwa ka na naman at magluluto ka at maraming hugasin. And itong area na to, isa pa to sa mga happiness ko sa ngayon. Yung makita yung mga books ko dito at yung mga collection namin. Unti pa lang naman to, pero sana soon mas madagdagan or mas maglagay namin yung mga gusto talaga namin pa dito. Itong table, hindi pa nababalik yung wood para sa table tennis and hinahanap na nga ni Bunso yun kasi nagyayaya na siyang mag-table tennis. Pero actually gusto ko yung itsura ng table dyan na hindi wood yung nakalagay. Pero maganda rin na nandun yung table tennis. Para hindi rin puro gadget si Bunso or TV para maisipan din niyang kumilos-kilos at gumalaw-galaw. Yun naman talaga yung purpose ng table tennis dyan. Lalo na nung pandemic, gusto talaga namin magkaroon ng indoor activity. Yan na guys, ang bahay. Hindi ko muna kayo dadalhin sa study room dahil nandun si Kambal and nag-online class sila. Ongoing yung online class kasi nila. Mamaya tatry kong pakita yung room sa inyo. Tuloy na ako sa paglilinis ko guys. And I'll see you later. Pakita ko lang sa inyo yung sirang room na sinasabi ko sa mga bago pa lang sa channel ko. Ito po siya. Ito yung kids bedroom dati. Kaso inanay ito. And hanggang ngayon, di pa namin siya napapagawa. Sa ngayon, naging tambakan na siya. And ayan, nag-accumulate na yung mga tambak dito. Kasi kapag may mga gamit na walang pwesto at hindi alam saan lalagay, dito ang bagsak. Pero naaayos ko pa naman to ng konti. Actually, kung di ko to naaayos, mas grabe na siguro ang itsura nito. Ito yung coffee table na tinanggal ko dun sa study room. Dahil binuksan na nga namin yung daybed doon. Kinip na namin nakabukas lang yung daybed and di na siya pwede doon. Kaya dito ko muna siya nilagay. And ito naman yung mattresses, tsaka yung pillows and blanket ng mga bata na ginagamit nila paggabi. Andito rin yung mga kung ano-anong mga stocks namin na mga iniipon ko na pangregalo, pang kung ano-ano pa. And hindi ko pa napipesto katulad nito. Dapat sa CR to napunta. And ayan. Andito pa yung aking rain shoot hanggang hindi pa nakakabit. And kung ano pang mga wall art. Andito lahat yung iba pang mga cleaning tools na walang pwesto. Actually, may pwesto dati yan. Kaso ngayon, tinanggal na namin sila doon. And ito yung mga nilabhan ko ng isang araw. Hindi ko pa sila tinatanggal kasi hindi pa sila fully tuyo. Hindi pa completely dry. And ito naman yung kabilang side na mga kailangan ko pang ligpitin. Ang gulo, no, guys? Actually, hindi naman aim ko na ma-clear to. Ang akin lang, maayos ko lang. Mas magmukhang maayos lang yung itsura ng mga nakalagay dito. And yung iba, kung tagang di na sila magagamit, ilipat mo namin siya doon sa kabilang bahay. Kung saan namin i-store yung iba pang mga gamit namin na mga seasonal or yung mga kinikip namin sa ngayon. Like itong mga storage boxes ng old clothes, dapat nasa kabila na to. Nandito na nga yung vacuum ko kasi nakapag-vacuum na ako kanina pa. Ang gamit ko itong Perry Smith na Extreme XP6. Meron akong vlog nito pag gusto nyo malaman yung tungkol sa wireless vacuum ko. So, ayan guys, magliligpit muna ako dito. Tignan ko kung hanggang saan lang matatapos ko. Kung ano lang ang kaya, yun lang talaga. Hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko na magawa to lahat. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang goal is maayos lang siya ng konti. Mas mukha siyang maging maayos lang. Hindi kailangan matanggal lahat ng laman dito. Kailangan lang talaga mas maging masinop lang yung tsura. Mas maging neat lang. Yun lang okay na ako. And uumpisahan ko sa pagtanggal nitong mga laundry kasi sa ngayon tuyo na to. Ligpit muna ako guys and I'll see you later. Tapos ko nang ayusin itong kids room na sirang room namin sa ngayon. And ito na itsura niya ngayon. Ang layo, di ba, sa itsura kanina. Nakakatuwa, pwede pa palang maging maayos ang itsura nito. Kahit sira na pala tong room, pwede namang hindi maging tambakan. Pwede namang ganito pala yung itsura. Napabayaan na talaga kasi akala namin mapapagawa rin kaagad kaya hindi namin inaayos ng ganito. Hopefully talaga by early next year mapagawa na siya. Malagyan na namin siya ng budget, maalatan namin siya ng budget. Sa ngayon, happy na ako sa itsura nito. Itong extra mattress ito yung ginagamit ni Kyle. Kaya nandiyan pa rin siya sa gilid. Wala akong paglalagyan talaga niyan. Kung naalala nyo kanina guys, itong sulok na to, may mga upuan dito. And then doon nakapatong yung mga mattress. Ilabas ko na yung upuan.
And then yung mattress nila kambal, binalik ko dito sa bed. Ito na lang nila kukunin to every night pag matutulog sila sa master's bedroom. Hindi pa rin to kamukha ng katulad dati, pero much better to kaysa sa kanina. Hindi pa rin siya singganda nung kids bedroom dati, pero pwede na to. Masaya na ako dito sa ngayon dahil ang laki ng pinagbago niya. And across ng bed, ito yung mga pinakasarang area talaga, itong cabinet na area. So dito ko inayos yung ibang mga gamit na kailangan kong store. Ito ko nilagay itong bike na pang-exercise. Ginagamit ni Kyle to. Hindi na kasi kasya sa gym to, kaya nilagay ni Daddy dito to. Actually, sa kabilang bahay na nga dapat ilalagay to. Sabi ko, wag muna kung nagagamit-gamit pa ni Kyle. And itong dalawang stainless table na to, ito yung lagi namin dinadala sa primary bedroom pag dun kami kumakain. Itong planter na to, pansamantala lang yan. Baka ilipat ko na rin sa kabilang bahay yan. Or kung may paggagamitan na ako. And then, itong mga boxes nito, by December, mawawala na dyan yan. Kasi mga inipon ko yan na pang gift and wala lang ako mapwestuhan. And ito so far, yung mga inayos ko. Soon, sana mas matanggal ko pa to dito. Lalo itong mga naka-filer na to, ayan, kay Daddy yan na kailangan niyang isort. And yung nasa baba, ito, pinag-iisipan ko kung kailangan ko na ba siyang i-let go. Hindi ko naman talaga siya nagagamit. Sorry guys sa ingay sa labas, ang ingay ng mga sasakyan, no? And pasensya na rin sa medyo hindi maliwanag na ilaw. Dahil konti na lang yung ilaw dito. Dito ko nilagay yung iba pang naming mga cleaning tools. Like itong power wash, and then yung aming wired na vacuum. Tapos itong steamer namin, dito ko siya nilalagay. Itong blue na nasa gilid, net yan ng badminton. And yung mga nasa baba, kung ano-anong mga gamit pa. I need to go through pa dyan kung ano pa mga pwede kong tanggalin pa. Sa ngayon, ito muna yung kaya kong gawin. Yung pinakadulong cabinet, yun yung pinakasirang-sira. Pinatanggal na namin lahat ng wood noon. Pero ang balak daw dito ni Daddy, papacheck pa daw niya tong cabinet na to kung ano pa yung pwedeng okay pa naman. Kasi ang tagal na nito pero wala na naman nasisira pa dito. Baka pwede pa daw namin ipaayos ito. And i-restore na lang namin kapag inayos itong room para magamit na ni Kyle. So ayan guys, yung itsura ng buong kwarto. Hindi siya ganun kaganda, like sa mga typical na nakikita ninyong inaayos ko. Pero kung kukumpara nyo sa kaninang itsura nito bago ko to ayusin, napakalaking pagbabago. Ito dito ko na rin siya nilagay kasi ang sikip na rin doon sa study room and bihira naman nila gamitin. Kaya pag kailangan naman nila, cart naman yan, pwede nilang kunin at dalhin doon. Sa ngayon, dito na lang muna siya para hindi siya sagabal doon at hindi siya dagdag na nag-occupy ng space doon sa study room. So, ayan na guys, ang na-accomplish ko for today. Lunch na rin. Kailangan ko na mag-init ng aming lunch. Nakakatawa talaga yung transformation nito. Dahil sobrang malinis na siya, maayos na siya, hindi na siya naging tambakan masyado. Kung may mga tambak man, nandito lang lahat sa area to na nakalagay. And hopefully soon, mawala na rin tong mga to dito. And ito yung mga tinanggal ko doon sa room. And dadali namin to doon sa storage area namin. Mamaya na, pinalabas ko lang muna dito kasi konting tulong lang yung pwedeng gawin ng mga bata dahil naka-online class pa sila. Si Kyle tumutulong lang sa akin kapag natapos yung mga class niya. And binalik ko muna dito yung mga upuan and yung seat cushion. Tatanggalin ko yung cover nun para malabhan ko na and lalagay ko rin sila dyan after. Pagkaayos ng isang room, dito naman sa labas na punta yung mga kalat. Pero hindi naman sila mag-stay dito. Pupunta din yan doon sa storage area. Sa ngayon lang muna andito to habang hindi pa tapos yung klase ng mga bata. Pero maya-maya rin, ilipat na rin namin to. 1:42 PM na guys, and katapos na namin mag-lunch, katapos ko din magligpit dito sa master's bedroom. Ito ang huling niligpit ko sa ngayon dahil na busy ako at na-occupy kaagad ang panahon ko at ang oras ko nung sirang room. Pero super worth it naman yun kasi ang ayos na niya ngayon. Hindi ganun kaganda pero maayos na. Yun lang naman ang goal ko sa room na yun, maging maayos lang siya. Actually, naging more pa nga siya sa ina-expect ko magiging output niya. Nanonood si Punso ng Attack on Titan. Diyan siya tuwan-tuwa ngayon. Tuwing break kaya na pinapanood niya yung Attack on Titan. Pahinga na muna ako guys. May laundry pa akong ipo-fold pero mamaya na yun. Time muna para huminga. Pinalabas ko pala kay Daddy yung rubber plant ko kasi talagang feeling ko nasa ICU na naman siya. So ayan na guys. Ang ating master's bedroom. Maayos na ulit kaya time na para magpahinga ng konti. Napagod din ako dun sa pag-ayos ng kabilang room, tsaka sa mga inayos ito sa bahay, plus nag-vacuum pa ako ng buong bahay. See you again later!